lakad. Makikita nyo kanina, ilan lang kami dun sa side na yon. Siguro marami, pero mostly yung iba nagbabas. Pero napakabilis niya. So napaka-convenient kung lalo na to work, rush hour. So work, mabilis siya. Talagang dati ako dito yung place kong yung work ko dati. So I'm not sure sana ba dito dun sa kabilang side. So almost ano rin ako dito, 1 year dito sa side na to. Naging dalawa yung naging employer ko dito sa place na to. Yan. So talagang ano siya, hindi siya mahal, napaka affordable. $3, can you imagine? Para ka lang din nag-bus. So kung meron kang bus card, $3. So kung wala kang bus cards, $6. At least mabilis, o diba? Ayan, yan yung train dito. So dahil ngayon na experience ko na mag-train at alaan siya style Hong Kong Disneyland, at talagang mabilis. So ayan, sa mga pangyaw natin dyan, kung nagustuhan nyo yung video ko for today, ayan, try ni Pangyaw mag LRT sa Macau. Ayan. So ayan, sa mga pangyaw natin dyan, if you like this video, don't forget to like, share, and if you want to update every time may latest akong video, ayan, please click the notification bell, mga pangyaw, and please subscribe. Thank you for watching. Subway, one of my favorite Subway.
So cool. Subway. $28. Ayan, yung promo nilang $28. Ayan, cheesy garlic series. Kaya mamimili kayo ng toppings at ng sauce. So ako, i-avail ko lang yung 28 with soft drinks. That is a bacon. Pwedeng well done. Pwedeng well done. Lahat po, ano naman? Konti Ay, lang ito po. na lang. Bacon, yung vegetable lang niya, olive. Olive lang po. Saka pickles. Saka, yung, Yung sa salad lang magbabayad. okay. Okay. Patos yung meron yung cheese. Magkano pag i-add ng avocado? Yung sa avocado. Yung yung dahon na yan. Bell peppers and Yung dahon, Jalapeno. lahat. Yan. Huwag na itong dalawa. jalapenos. Yan yung dahon na yan. At saka, Tapos lahat. Huwag na yan. Okay na. Right. Pag mag-a-add ng avocado, 12 okay. Pa-add ng avocado. Mag-add po kayo? Oo, avocado dyan. Tapos yung vegetable niya lang, yan Oo. Tapos, pickles, olive, yun lang. At saka yung pipino. Extra avocado daw siya. Yung one set ko pwedeng may points yun. Ano? May ha? Sakto na. Para sa sa Tapos basket. island, Thousand Island, barbecue. 50 yung 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 plus one Ano ba yung barbecue at Pickles. saka chili sauce. Olive. Ranch, Barbecue chili sauce. Pwede pa padagdagan yan. Olive. chili,
Saka ito lang, Barbecue. pipino, yan lang. Thousand Island saka barbecue. Pwedeng gamitin to sa set. Yung ano, avocado. Barbecue. Ha? Ayun o. Ah, hindi pwede. Ay, pa kuya yung ano niya. Mamaya na lang. Tapos na. Chicken ako. Soft drinks niya is 7 na pa. May free drinks na po. Oo. Food lang po. Cook lang ako. Saka ano, isang set. Cookie set? Oo, cookies. Anong cookie po? Macadamia at saka Eat here? Yeah, 60. Gusto niyo po ng cookie $6? Dalawa. Ano yung combo? Ito po, Upgrade. kasi pag promotion po siya no, with drinks. Pero kung mag-add pa yun ng cookie, $6 lang siya kasi $10 each po. Okay, dalawa. Dalawa. Yung ikalawa niyo po magiging Ay, 10 na? O sige, isa lang. Okay. Ito po, Ayan, nakabili na tayo. Uwian na. So, ayun na. Na-experience ko na mag-bus. Ay, mag-train. So, pauwi, magbabas na tayo. So, ayan. Lagi dyan ako bumibili nung dati pa ako dito nag-work. Dahil malamig pa rin. Maririnig nyo yung hangin. Malamig. So wala pa rin pinagbago dito. Ganun pa rin. So ganito dati yan. Nandiyan pa rin yung mga store. So ang nawala lang dito yung agency. Dito dati yung agency. May agency dyan. So ayan yung Jockey Club. Inside na yun ang Jockey Club. So ayan. Hello mga pangyaw. Good morning, good evening, good afternoon. Hello po sa mga pangyaw natin dyan. So ito po ipababahagi ko lang po ang aking buhay bilang isang OFW at bilang isang single parent. At di po madali ang lahat ng bagay, lalo na ang pagiging isang OFW at ang pagiging nag-iisang magulang. Nung time na namatay ang asawa ko, natanong ko sa sarili ko, kaya ko ba ito? Or kakayanin ko ba ito? Kaya, paano na ang kinabukasan ng mga anak ko? Sabi ko, bahala na. Noong 2012, nakarating na ako dito sa Macau. Pero, hindi pa ako naghanap ng trabaho nung that time na yon. Tourist lang. Sabi ko, di ko kakayanin dito dahil parang boring ang place. Noong 2014, pumunta ako dito sa pamamagitan ng isang agency. Kaya ako nakahanap ng trabaho at nakabalik dito sa Macau. At yung mga anak ko, halos lahat sila nag-aaral at that time. Yung panganay ko na anak na babae, magtatapos pa lang bilang at magka-college na siya. At gusto daw niya nursing course. At yung anak kong lalaki, sumunod sa kanya, mag-high school. At yung pangatlo kong anak na babae, pareho silang high school. At yung bunso ko, anak na lalaki, elementary. Di ko naisip sa panghinaan ako ng loob. Dahil sabi ko sa sarili ko, ako na lang ang aasahan nila. Sipag at tiyaga ang aking puhunan. Hanggang sa nakatapos ko ang panganay kong anak na babae bilang isang nursing graduate. At yung dalawa kong anak na lalaki sumunod sa panganay ko at yung isang babae nakapag third year high school. At kinausap ako ng anak kong lalaki na dahil nga matalino ang anak ko pero talagang tamad lang sa umaga pumasok. Yun din ang sinasabi ng mga teacher nila, masipag ang anak ko at matalino. At yung babae ko naman ay talagang alam niyo yung pasaway at
mabarkada. So, wala sa akin ang naging problema during that time. So, kinausap ako ng dalawa kong anak na kung pwede, maghahanap na lang sila ng trabaho at titigil na sila sa pag-aaral. Pero ang sabi ko, hindi. Kakayanin ko at itataguyod ko kayo para makapagtapos. At noong 2017, yun na nga yung pangalawa ko sa panganay na lalaki, nakarating siya dito kasama ang kanyang girlfriend. At so, during that time, sabay silang naghahanap ng trabaho at hindi naman sila nahirapan maghanap ng trabaho. So, ayun na nga, at yung panganay kong anak, nakauwi na siya ng Pilipinas at nagsabi sa akin, after 1 month, sabi niya na, same year na 2017 yung panganay ko. So during that time is vacation lang siya dito dahil may work siya nung that time na yon bilang isang call center sa Pilipinas. Even graduate siya ng nursing, sabi niya magtatrabaho muna siya para sa pang board exam niya. At that time is call center sa Convergys, pero mas ginusto niya na dito magtrabaho. So yun nga po, ang buhay hindi madali, lalo na pag may mga anak. Hindi pwedeng sumuko, pwede magpahinga pero hindi susuko. So sa mga pangyaw po natin dyan, maraming pong salamat sa pagsishare ko bilang isang OFW and single parent. Thank you for listening, guys. So next time naman po, i-share ko naman po sa inyo kung paano ko rin nadala yung mga pamangkin ko at pinsang ko at yung anak kong, pangatlo kong anak na babae. So marami pong salamat sa pakikinig nyo at ito po ay isang buhay OFW at bilang isang single parent. Thank you guys. See you on my next vlog. So ayan mga pangyaw, nagbus na nga pala ako dyan. Gawa ng yung train is malayo to sa aking place. So at least itong bus na sinakyan ko is malapit na sa place ko. So sa mga pangyaw natin dyan, kung like nyo po itong aking video, don't forget to like, share, and please click the notification bell at don't forget to subscribe. Thank you for watching. God bless to everyone. If you want to be happy, just always smile. Thank you. Bye-bye. See you on next vlog. Próxima paragem, prosegue do 1 de outubro. 下一站